Paano nga ba mag-apply sa GrabFood ngayon 2024 dito sa Pampanga? Kumusta mga idol? Ako si Roms, GrabFood Rider dito sa Pampanga. Sa bidyong ito, tatalakayin natin kung paano nga ba mag-apply sa GrabFood dito sa Pampanga. Pero bago natin umpisa ng ating video, mag-intro muna tayo. Narito ang mga hakbang para mag-apply bilang GrabFood Rider ngayon 2024 dito sa Pampanga. Dalawa ang pwede mong gawin para mag-apply sa GrabFood dito sa Pampanga. Una, online registration at pangalawa, walk-in. Dito muna tayo sa online registration. Step 1, gamit ang iyong cellphone. Pumunta ka lang sa Google or Chrome na nandyan sa cellphone at i-type ang register.grab.com/ph/. Pero bago ka magpunta dyan, sa link na yan o bago mo i-click ang link, kailangan meron ka na nitong mga sumusunod na requirements. Una, professional driver's license. Mandatory ito. Hindi na pwede ang non-pro. Pero nung nag-apply ako ng 2019, pwede ang non-pro. Pagkakaalam ko, 2020 ata nung hindi na pwede ang non-pro. Pangalawa, must be 18 to 55 years old. Siyempre, hindi pwede ang 17 or 56. May nakalagay na nga, di ba? Yung iba kasi, lalo na sa mga bata, sa kagustuhan makapagtrabaho, talagang pinipilit eh. Number 3, NBI or police clearance. Pero much better kung meron ka ng dalawang ito kung sakaling kailanganin para mas mabuti na yung sigurado, di ba? Pero isa lang ang kinukuha dyan. Pang-apat, drug test result. Kailangan ito kasi syempre magdadrive ka ng motor. Paano kung walang drug test tapos may mga gumagamit pala na nakapasok sa Grab tapos nagka-disgrasyahan, di ba? Syempre, unang tatamaan dyan yung Grab platform, di ba? Kaya kailangan talaga yan. Hindi ko lang din alam sa ibang apps, tsaka hindi rin kasi maliit at basta-basta ang kumpanya ng Grab eh. Isa rin ito sa pinakamalaki at malakas na online delivery services hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Pang-apat, vaccination card. Kung may vaccination card ka, ayos yan, mababawasan ang paghihirap mo makapag-apply sa Grab. Pero kung wala naman, much better itry mo sa walk-in. Pero ang alam ko kasi, kailangan pa yun eh. Pwede mo rin i-comment ang tanong mo para itry ko rin mag-research about sa tanong mo para may idea ka kung ano ang dapat mong gawin. Ito naman ang requirements para sa ating mga motor o vehicle. Number 1, ORCR. Siyempre, kailangan yan kahit saan platform. Pangalawa, year model. Ang year model na kailangan sa Grab is 2010 and above. Pwede kahit anong motor, basta 2010 siya pataas. Pangatlo, supporting documents. Kung hindi ikaw ang may-ari ng motor na gagamitin mo or hindi nakapangalan sa'yo, hingi ka lang ng authorization letter sa kung sino ang nakapangalan sa motor mo. Hingi ka rin ng valid ID ng may-ari, pa-xerox mo at papirmahan mo siya ng 3 beses sa baba na pina-xerox mong ID. Mas better siguro kung dadalhin mo muna yung ID ng may-ari kung sakaling kailanganin para sa confirmation na hinihingi ng Grab, di ba? Pang-apat, second hand. Kung second hand naman ng motor mo, kailangan lang ng notarized deed of sale. Pang-5, reacquire motor, reposition or repo. Yung mga repo, yung mga second hand din. Kung repo naman ang motor nyo, kailangan lang is-certificate from the dealer na kinuhanan nyo ng motor. Yan ang mga kailangan sa pag-apply sa online registration at kung meron ka na ng mga yan, mas maganda. Step 1 pa lang yan na dapat natin gawin sa pag-apply sa Grab at ito naman ang step 2. Step 2, online registration. Number 1, pumunta sa register.grab.com/ph/ gamit ang iyong cellphone. Pumunta sa link na yan. Ilalagay ko na lang sa description ang link para diretso na kayo sa pagre-register. Number 2, ilagay ang mga hinihinging detalye. Ang mga hinihinging detalye ay ang mga requirements na nabanggit ko kanina. Kaya mas mabuti na meron ka na yan kung sakaling mag-register ka o mag-a-apply ka sa Grab. Number 3, bago or pagkatapos ng registration, makakatanggap ka ng one-time PIN. Yung one-time PIN na yon, huwag mong ipapamigay kahit kanino. Number 4, siguraduhin ilagay ang tamang one-time PIN na ite-text sa'yo ng Grab. Number 5, i-link ang Google account. Sa pag-link ng Google account, kinakailangan na yung ilalagay mo is yung sigurado na. Kasi karamihan sa may mga Google account is may mga multiple account. Gaya ko, marami akong account sa Gmail. Kaya kailangan ang ilalagay mo yung sigurado na.
Baka mamaya kasi yung nilagay mo sa Grab, nailagay mo sa kung saan saang apps. Tapos na-hack yung account mo. Problema pa. Kaya dapat sureball yung account na ilalagay mo. Yung para lang kay Grab talaga. Step 3, online training. Matapos mo ma-fill out ang mga application form sa Grab, makakatanggap ka ng SMS or text galing sa Grab. Mga 5 days ata ang aantayin pero hindi ko sure kung gaano katagal. Pero ang alam ko at sure ako na makakatanggap ka talaga ng text. At pag nakatanggap ka ng SMS or text, may link doon at pindutin mo lang yung link. Training link yon ng Grab. Paalala, kailangan seryosohin mo ang training videos na yon. Mahalaga na alam mo ang mga patakaran ng Grab para mapanatiling maganda ang serbisyo ng platform. Pag natapos mo na ang video, may quiz kang sasagutan about sa video na napanood mo. Step 4, activation. Sa pagseseryoso sa training video, at kapag naipasa mo, doon, malaki ang tsansa na ma-activate na ang Grab account mo. At yun, kung sakaling na-activate na, pwede ka nang bumiyahe sa GrabFood. Or depende sa iniplayan mo kung food ba or car. At yan ang mga paraan kung paano mag-register sa Grab online. At ito naman ang mga dapat gawin kapag mag-walk-in ka sa GrabFood office dito sa Pampanga. At saan ba ang address ng office ng Grab? Una, kailangan dala mo na ang mga kinakailangan requirements na nabanggit ko kanina. Pangalawa, kailangan casual lang yung suot at bawal ang nakasando at tsinelas. At ito nga pala ang address ng Grab office dito sa Pampanga. 247 MacArthur Highway, Balibago, Angeles City. Bali katapat siya ng Pure Gold Junior at bago siya mag-Sabers Mall at Diamond Subdivision. Pwede nyo na rin ipagtanong kung sakaling nakalampas na kayo sa tulay ng Abacan Bridge. At yan ang mga paraan kung paano mag-apply sa GrabFood ngayon 2024 dito sa Pampanga. Kung nakatulong sa iyo tong video na to, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe. Pwede ka rin mag-comment para sa iba mo pang katanungan. At i-share mo na rin tong video na ito para makatulong na rin sa iba. Maraming salamat sa Diyos sa inyong panonood. To God be the glory.